Di ka kaya niya bayaran ng sobra-sobra. Kanya lahat ng bagay Paano mo nagagawa na mapautang mo ang Diyos? Kung naaawa ka sa dukha. Muli mga kaibigan at mga kababayan, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Lahat ng mga nakaantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo po nagpapasalamat mga kaibigan sapagkat sa mga ganitong paraan, pamamaraan ng Diyos para kahit malayo man tayo sa isa't isa, saan man bansa, saan man sulok ng mundo kayo nanonood sa aking programa, ay tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng ganitong pamamaraan para mapakinggan natin, makapag-share tayo ng kanyang mga salita. Alam nyo mga kaibigan, sa Biblia, ito po yung ating batayan sa ating pananampalataya sa Diyos. Dito natin makikita sa Biblia kung paano tayo sumunod ng tama sa aral ng Diyos. Mayroon po akong babasahin mga kaibigan dito po sa libro ni Mateo, Kapitulo 14, sa versikulo 15 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi. At nang nagtatakip silim na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nangagsasabi, ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga yaon at sila'y mga kabili ng kanilang makakain. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangang sila'y magsialis. Bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kaniya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At pinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikahin silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis na pinagpuputol-putol at 12 bakol na puno. At ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki bukod pa ang mga babae at mga bata. So kung i-analyze po natin ang versikulong ito, maaring mga 10,000 o mga ganon mga kaibigan ang pinakain ng Panginoong Hesukristo nung siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. Dito mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo, alam nyo mga kapatid, pag siya po ay nangangaral, tuwing nangangaral po siya, napakaraming mga tao ang dumadalo sa kanyang pangangaral. At yung mga tao, mga kaibigan, ay hindi iniisip kung sila po ay magutom, hindi nila iniisip kung anong oras na. Kasi talaga kung si Kristo, mababasa mo naman sa Biblia pag siya ay nangaral, talagang napakaraming naliliwanagan, napakaraming tumatanggap ng salita ng Diyos at bumabalik sa Diyos mga kaibigan. Ganyan po kasi ang salita ng Diyos kapag ito'y totoo ang iyong pinapangaral. Alam nyo mga kaibigan, natutuwa pa nga ang tao nakikinig sa mga pinapangaral ng isang mangangaral kung ang kanyang ipinapangaral ay ang salita ng Diyos, yung totoong salita ng Diyos. Dito sa Biblia, tayong mga tagasunod, tayong mga tao
na sumusunod sa mga aral o sinasabi ng Biblia, mayroon pong sinasabi sa banal na kasulatan, mga kaibigan, kung ano yung dapat nating lakaran o kung ano yung dapat nating aniban na relihiyon. Kasi sa Biblia, mga kaibigan at mga kababayan, meron pong sinasabing totoong relihiyon o dalisay na relihiyon. Ayon po kay Santiago, mayroon pong dalisay na relihiyon. Itong dalisay na relihiyon na ito yung dapat nating aniban, mga kaibigan at mga kababayan. Ganito ang sinasabi ni Santiago dito po sa Santiago chapter 1 sa verse 26. Ganito ang mababasa. Kung ang sino man, sabi, ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Sabi ni Santiago, ang sino man daw na nag-iisip, no, na siya'y relihiyoso, o nasa kay Kristo o sumusunod kay Kristo, na samantalang hindi naman niya pinipigil ang kanyang dila, ang pagsunod niya daw sa Diyos, ang taong ito ay walang kabuluhan, o ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi tunay, mga kaibigan. Kundi ang dalisay na relihiyon, sabi dito sa verse 27, ang dalisay na relihiyon, sabi, at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ano po yun, mga kaibigan? Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatan walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. So napakaliwanag, mga kaibigan, na ang dalisay o ang totoong relihiyon o totoong samahan na dapat nating aniban, dapat nating lakaran, mga kaibigan, ay yung relihiyon daw o samahan na walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama, no? Na ang ugali ay dalawin ang mga ulila, ang mga bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ang samahan na sa Diyos ay ganito ang kanyang gawain. At eksakto, mga kaibigan at mga kababayan, no? Eksakto po, ganyan ang ginagawa ng kapatid na Eli o ng MCGI. Walang ginawa kundi tumulong sa kapwa. Nagpapakain, mga kaibigan, tulad yung ginawa ni Kristo. Pinapakain niya yung mga pinapangaralan niya. Hindi po nagpapabayad. Pinapakain niya, pinapamerienda niya. Ganyan, mga kaibigan, ang samahan na tinutukoy ni Santiago na dalisay. No? Si Kristo nung nangaral, hindi po nagpapabayad. Siya pa nga ang nagpapakain. No? Siya pa nga ang nagpapakain sa mga tao. Hindi po nagpapabayad. At ganyan ang ginagawa ng kapatid na Eli nung siya ay buhay pa. Pag dumalo ka sa mass indoctrination, dumalo ka sa pangangaral niya, ikaw pa ang pameriendahin. Hindi tulad ng mga iba, mga kaibigan, tulad sa mga ibang relihiyon, pati Iglesia Katolika. Alam nyo, sa Iglesia Katolika, mga kababayan, marami pong mga nagkukomento dito sa aking programa na binutataka ni Cabornok. Ito, panuurin mo, binutataka ni Kawendel sa kanyang channel.
Alam nyo, natatawa lamang po ako. Mayroon pa yung mga nanlalait sa atin na SLTV, napakamangmang mo, huwag kang mga aral. Hindi naman totoo ang yung pinapangaral, mali-mali naman. Alam nyo mga kapatid, kapag nangaral ka ng katotohanan, marami talagang kumukontra sa iyo. Lalong-lalo yung mga nagtuturo ng kamalian. Sa Iglesia Katolika, sabi nila, Iglesia Katolika daw ang itinayo, itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba, sabi nila. Sabi ni Caborno, nagbasa ng mga libro, si Darwin Gitgano, nagbasa ng mga libro, yung history, dahil yun daw ang patunay na ang Iglesia Katolika ay totoo. Napakaraming binasang history. Alam nyo mga kapatid, no? Mga kababayan, paano mo sasabihin na ikaw ang tunay at dalisay na relihiyon, samantalang ang nababasa sa Santiago, ang dalisay na relihiyon ay tumutulong sa kapwa, nagpapakain, no? Pero sa Iglesia Katolika, sa totoo lang mga kaibigan, kapag wala kang pera at pumunta ka sa hospital nila, hindi ka gagalawin, hindi ka gagamutin kung wala kang pera. Ito, totoo ito mga kaibigan, hindi po ito paninira. Maraming nakakaranas dito mga kaibigan. Pag pumasok ka sa hospital nila, tawag pa naman sa kanilang mga hospital ay St. Paul, St. Luke, St. Joseph, St. Peter, kung ano-anong saint yan mga kaibigan, ano? Pag pumasok ka sa kanilang hospital at wala kang pera, mahirap ka lang, ay nako, wag ka na lang papasok. Hindi ka gagamutin. Kahit mangisay ka dyan, wala silang pakialam. Pag pumasok ka sa kanilang school, kapag mahirap ka at wala kang kakayahan sa pantuition, mga kaibigan, naku, wag ka na lang mag-enroll. Baka laitin ka pa. No? Baka pagsabihan ka pang hampas lupa. Alam nyo mga kapatid, sa mga ahensya ng Iglesia Katolika, ito hindi po paninira, Caborno. Ewan ko, napakasinungaling itong mga taga-punto por punto. Hindi po lingit sa atin na ganun talaga. Bawat galaw ng Iglesia Katolika, ayon kay si Sir Alvin, heto mga kaibigan, ng Diyos. Napakaliwanag anong kasalanan. Huwag ninyong dayain ninyong sarili. Huwag daw natin dayain natin sarili. Ang mga nakikaapid, ito kasama na itong incest, no? Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, o nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, pakikiapid, no? Fornication and adultery, ang mga magnanakaw, masasakim sa pera. Yung puro pera, kada konting galaw, pera. Bakit ganyan? No? Puro na lang tayo donation dito. Ang mahal-mahal ng singil, 1,800 pesos per head kung utang sa mga mahirap. Pautangin mo, malaki din yan gagastusin at babayaran ng mga mahirap. Tapos 1,500 per head seminar lang. Tapos pag uwi mo, wala kang madala, hindi ka maging healer, hindi ka pa mapagaling sa iyong sakit. Mapaglasing pala. Ang mapaglasing, lasinggero, hindi makapagmana sa karya ng Diyos. Ng Korinto, Kapitulo 6, talatang 9, o magdaraya, ibig sabihin kasinungaling na magtuturo ka ng maling aral. Hindi ka man diretsyo ng langit kung mamatay ka. Ibig sabihin na sila Father David, kahit pari pa yan, with due respect, sila with Del Talibong, let's just say na gusto talaga nila mag-healing seminar, mag-healing ministry para magamot o mapagaling yung may sakit. Pero mali yung mga turo nila at aral, yung moral heresy, pagkamatay nila, hindi papasok sa kanan ng langit, mapurgatorio siguro. Delikado pa ma-impyerno. Kaya dapat talaga gagawin natin to Ang ganyan mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo dininis. Napakaliwanag yung kanyang sinabi, no? Na puro na lang bayad, bawat galaw bayad. Totoo naman mga kapatid. Kung wala kang pera, huwag ka na lang magpapabinyag.
Kasi malaki bayad sa binyag. Maliban sa mga ninong at ninang, may mga bayad pa na may resibo pa. Kung wala kang pera, huwag ka na lang magpamisa sa mga patay, sa mga namatay na kamag-anak mong yumao. Huwag kang magpamisa sa pare kung wala kang pera. Kahit sa kasal, may bayad. Depende sa kalidad. Kung gusto mo yung garbo, yung maganda, yung pagkaayos ng simbahan, yung ano ba tawag doon mga kaibigan, mas mahal ang bayad, lalong-lalo kung yung daanan ng mag-asawa ay red carpet, naku, mahal ang bayad, mga kaibigan. So, kung wala kang pera, no, huwag ka na lang ikasal sa pare, mga kapatid, ano? Lahat na lang may bayad, sabi ayon kay Bishop Alvin. Puro na lang bayad. Pati sa seminar, si Darwin Gitgano, mga kaibigan, tuwing mag-conduct ng seminar ayon kay Sir Alvin, heto mga kapatid, panuorin natin sandali. At many times in their teaching, nagturo ng kamalian na hindi galing sa simbahang Katoliko. Por Diyos, por Santo, mga kapatid kong Katoliko, sana maliwanagan tayo, huwag tayong mag-akusa kay Brother Alvin na nainggit ako. Tapos mag-seminar tayo, hihinga na ito ng 1,500 pesos cash kung utang. Bayad talaga yan kasi may utang, credit, 1,800 pesos. Tapos tuturuan mo, may demonyo na lalaki, may demonyo na babae, may third eye ang Katoliko. O ano-ano pa diyang mga turo nila na kawirdo nga eh. Kawirdo kasi from Gnostics. Tapos panindigan ni John Dualabado, hindi daw from Gnostic teachings. From Gnostic teaching, napatunayan ko dito, hindi naman yan Katoliko. Kasi kung Katoliko yan originally, makikita mo yan sa wine drinking. Isa bang topic yan sa apologetics, wine drinking? Walang ganyan na aral ng simbang Katoliko about wine drinking. Tapos gawin nating aral, institutionalize natin, tapos ituro natin sa ating mga seminar, wine drinking. Yan ang naka-upload yan. So yun, mga kaibigan, matakin mo ang healing seminar, yung healing seminar na ginaganap ni Darwin Gitgano, yung exorcist healing, mga kaibigan, ano? Nagpapabayad po ng 1/8 pag-utang. 1/8 mahigit ang bayad, mga kaibigan. Mahirap ka man o mayaman, basta magpa-exorcist oil ka kay Darwin Gitgano, may bayad pala. Samantalang ang Panginoong Hesukristo, nung siya'y nangaral at gumagawa ng healing power, mga kapatid, sa mga taong nangangailangan ng kagamutan sa kanilang sakit, walang bayad. Ibinibigay po ni Kristo libre. Pinapakain pa nga niya yung mga tao eh. Pero ito si Darwin Gitgano, ayon sa kapwa nilang pare, si Sir Alvin, nagkakandak ng healing seminar at nagpapabayad. Ang masama at masaklap po dito, mga kaibigan, ayon kay Sir Alvin, kung may kanser ka, dumalo ka sa healing exorcist healing ni Darwin Gitgano, di i-exorcist ka niya. Tapos sabihin, may milagro na. Nagamot ka na. Sabi, sa pangalan ng exorcist. Yan. Uuwi ka, may cancer pa rin. Pero nagbayad ka ng 1/8. Napakatindi. Darwin Gitgano, napakatindi mo, Talagang meron kang milagrong ginagawa. Mga taga Punto por Punto, Brad Wendell, Kabornok, talagang may milagro po kayong nagaganap, ano? Kamilagruhan yan. Gumagawa kayo ng healing seminar, magpabayad kayo, tapos yung tao hindi naman nagagamot, and then sabihin nyo sa YouTube, si Father Darwin nag-exorcist healing, dumalo kayo, tapos magpabayad ulit kayo. Talagang ano yan, yan ang tinatawag na milagro. Milagro, miracle. Miracle, Darwin Gitgano.
pari ka pa naman, mga kaibigan, ano? Kabornok. Ito ang ano nyo, ito ang patunayan nyo. Totoo ba? Na nagagamot? Meron pa yung nakita ko dito isang sakristan, napuspos ng demonyo. Napuspos ng demonyo, isang sakristan. Nagtataka ako, yung cross na kwentas nila, yung kwentas nila na cross, dala-dala nila yon. Yung cross daw ay pag-adya ng mga demonyo. Nagtataka ako, sa Kristan, bakit hindi niya ba nadala ang kwentas niya na cross? Para hindi man lang sana naposes ng demonyo? Bakit hindi natakot yung demonyo? Kayong mga nagko-komento dito sa aking mga video, bakit hindi ba natakot yung demonyo o hindi pa nadala itong sakristan ang kanyang kwentas? Kapatid na Miguelito, parang umiiwas na si kapatid na Miguelito, no? Alam nyo mga kapatid at mga kababayan, tama yung sinabi ni Sir Alvin na ang pinapangaral ng mga taga-punto por punto ay kasinungalingan. Ito pa, mga kaibigan, ay patunay ninyo na kayo ang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ito paninira. Hindi po ako ang nagsasabi na ang aral ipinapangaral sa punto por punto ay puro kasinungalingan at hindi katotohanan. Ayon sa kapwa ninyong pare, at naniniwala ako sa sinasabi ni Sir Alvin, sang-ayon ako sa kanyang pinaglalaban, ayon sa video niya na aking napanood. Ewan ko lang sa mga ibang video niya kung ano ang nilalaman. Pero itong aking napanood, sang-ayon ako sa kanyang pinaglalaban sapagkat sa Biblia niya binabasa ang kanyang ipinapangaral. Pero sa mga taga-punto por punto, pinagtatawanan ako, nilalait, dahil mangmang daw ako, wala daw akong alam. Okay lang mga kaibigan. Wala man akong alam sa pagkaalam ng mga defensor ng Iglesia Katolika. Pero ang hawak kong katotohanan, ang nalalaman kong katotohanan, kahit kailan mga defensor, hindi nyo yan magigiba sapagkat salita yan ng Diyos. Na ang salita ng Diyos na aking hawak, hindi po nagpapabayad kapag nagkakandak ng healing seminar. Tulad ni Kristo, tulad ng mga ginagawa ng MCGI, may hospital libre, school libre. Napatunayan ko kasi yan mga kaibigan. Kasi yung anak ko, nag-aral sa La Verdad Christian College, wala siyang binayarang tuition. Free. Free po. Scholar po ng kapatid na Eli. Iniskolaran po ng La Verdad yung aking anak. At may palibre pang pakain sa tanghali. Libre pa ang uniform, ang internet. No? Mga kaibigan. Kasi yan po ang tinutukoy ni Santiago na ang dalisay na relihiyon tumutulong sa mahirap. Subukan mong pumasok sa mga ahensya ng Iglesia Katolika. Tignan ko lang kung makapasok ka. Unang tanungin dyan, kung may kakayahan kang pambayad. Pumasok ka pa lang sa hospital nila kahit malapit ka ng malagutan ng hininga, wala silang pakialam, itabi ka nila. Magperma ka muna, tanungin ka muna kung may pambayad ka. Nako, mga kaibigan, ito ba ang sinasabi ninyong itinatag ng Panginoong Jesucristo na relihiyon? Iglesia Katolika? Dapat matakot kayo mga kaibigan, yung mga nagkokomento dyan. Matakot sana kayo. Mahiya naman sana kayo. Dito po sa Mateo chapter 10, sa verse 8, liwanag po sa ating nabasa, no? Na
ang tinanggap ninyong walang bayad, sabi ng Panginoong Jesucristo, ipamigay ninyo ito na walang bayad. Maliwanag, mga kapatid. Ang tinanggap ninyo, sabi, na walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Tumanggap ka ba ng totoong aral ng Diyos? Mga taga punto por punto? Di ibigay ninyong walang bayad. Magpakandak kayo ng seminar, huwag po kayong magpapabayad. Kasi nungalingan lang naman yung sinasabi nyo sa seminar, magpabayad pa kayo, doble-doble na po ang iyong mga kasalanan dyan, mga kaibigan, ano? So, yan po ang aking masasabi, mga kapatid at mga kababayan. Sana po ay maliwanagan po ang mga miyembro ng Iglesia Katolika sa katotohanan at mabuksan ang kanilang mga isip. Huwag po tayong paloko, mga kaibigang kababayan. Kitang-kita sa Biblia. Magbasa po tayo ng Biblia. Huwag po tayong padala sa talino ng mga pilosopo, ng mga theologian, kuno, na matatalino, pero matalinong manloko, matalinong manlinlang, mampilipit, matalinong maglihis ng katotohanan. Huwag po tayong paloko, mga kaibigan. Sa Diyos po tayo maniwala at sa Biblia po tayo magbatay sa lahat ng ating pananampalataya. Yan lamang po, mga kaibigan, at magandang araw sa inyong lahat. Naway ang Diyos po ang magliwanag sa inyong lahat. Maraming salamat po, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mga kaibigan, mag-subscribe po kayo para mas marami pa po tayong magagandang mapag-uusapan dito sa ating programa.